po, una sa lahat, ang pagbati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. At hindi po natin makakalimutan ang turo't aral ng ating beloved Honorable Pastor, beloved Pastor Wildy Almeida, at sa ating beloved Assistant Pastor, beloved Lina C. Almeida, at sa family, Almeida families, at sa ating apo ng ating beloved pastor sa ngayon po ay ating bisita. At muli po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin po ay bumabati ng happy 25th anniversary po ng Amen. Anti-Polio Praise the Outreach. At ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang kabutihan na tunay po na ang buong sambayan po namin ay tunay po na tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil po nasib po kami sa gawaing ito 1997 po, mga minamahal. Sa loob po ng 8 years, talagang mainit po kami naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Subalit po talagang hindi po maiwasan yung mga pagsubok sa ating mga buhay. Dahil po ang beloved sweetheart ko, 2005 po ay pinamahinga ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa dako pong ang Santa Ines. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po tunay po na pinagpala po ako nang ako'y makatanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po na ako po ay may sakit na tonsillitis. Tunay po na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din po sa aking mga beloved anak na lalaki, na bunsong lalaki. Tunay po na siya po'y nakalunok ng bakal na tornilyo po ito, mga minamahal. Subalit sa sobrang init po namin sa ating pinakamamahal na Panginoon, tunay po na hanggang ngayon ay 28 years old na po siya, ay tunay na buhay pa rin po, mga minamahal. At talagang tinunaw ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dati po talaga, kami po ay mainit naglilingkod sa dakong pag-rape po, mga minamahal. Subalit dumating na naman po yung mga pagsubok, tunay po na lumabas po kami sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa 10 years po naming nawala sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang dami po naming naranasan. Nagkaroon po ako ng karamdaman na nagkaroon po ako ng ispat sa baga. At ako po ay bigla na lang din po nahihimatay sa mga panahon na yun. At time po na nagkaroon ng gawain sa Pililya, nakakadalo po kami paminsan-minsan ng mga beloved anak ko. Hanggang dumating po ang time na ang beloved kapatid ko po ay nagkaroon ng junk shop dito po sa Pinugay. Sabi po ng beloved mama ko, ayaw na ng kapatid mo mag-junk shop doon sa dakong yun. Kung pwede, ikaw na ang pumalit doon. Tunay po na kami po ang pinalit sa dakong Pinugay po na mag-junk shop po, mga minamahal. Sa loob po ng 13 years, kami po ay nag-junk shop sa dakong yan. Nabalitaan na naman po namin na may gawain po sa dakong Teresa. Tunay po na nakakadalo kami, pero Sunday Christian lang po, mga minamahal. Malungkot man po na hindi po kami nakakadalo ng 3 times a day. Subalit nagpapasalamat pa rin po ako sa mahal na Panginoon dahil yung pagdalo po namin sa dakong Teresa ay ginamit po, mga minamahal. Dahil nagkaroon po ng gawain sa Baras na yung po ay malapit sa amin. At pinasasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nakakadalo na po kami. Subalit sabi nga, pag mahal ka ng mahal na Panginoon, talagang naroon yung paalala ng mahal na Panginoon. Nung kami po ay nakakadalo na, yung beloved daughter ko po, dati pong children's choir pa lang po sa dakong Santa Ines. Tunay po na kami po ay pinalalahanan ng mahal na Panginoon. Bagamat po kami nakakadalo sa Baras, halos Sunday Christian pa rin po.
Subalit nung dumating po ang time na ang beloved anak ko po na nagkaroon po siya ng bukol sa ovary po, mga minamahal. Nung time po na talagang grabe na yung kanyang paghihirap. Dahil kahit po na dinala na po sa doktor, talagang sabi, operasyon lang po ang lunas. Subalit, purihin po ang mahal na Panginoon. Nung time po na talagang grabe na yung paghihirap ng anak ko, sabi ko, lumapit ka sa mahal na Panginoon. Magmakaawa ka, sabi ko, dahil yung sakit mo na yan, mas higit yung naririnig ko sa banal na gawain na mas higit ang karamdaman nila pero pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. Tunay po na yung anak ko na yan, butot balat na po kasi 4 days na po siyang nagdudumi, sumusuka. Sabi niya, Mama, dalhin na niyo ako sa ospital kahit dextrose man lang para hindi ako maubusan ng tubig sa katawan. Sabi ko, magmakawa ka sa mahal na Panginoon. Walang imposible. Tunay po nang siya nagmakawa sa mahal na Panginoon. Sabi ko, dumalo ko ng 3 bisis sa isang linggo. Tunay na pagagaling ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po na pinagpala ng mahal ng Amen. Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil po sa kanyang pag-atid ng 3 bisis sa dakong baras, tunay po na pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Siya po'y nagpapagamit bilang Pine Square po sa ngayon. 2 years pa lang po siya, subalit talagang hindi na po ibinalik ng mahal na Panginoon ang kanyang karamdaman, mga minamahal. At pinasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal sa mga pagpapala po niya sa amin. Dahil sa pagbalik po namin sa banal na gawain, tunay po na pinagpala kami, mga minamahal. Amen. Dahil po kami dati-rati nag-uupa lang po kami ng bahay. Halos 500 lang po, hirapan pa kami makabayad sa dakong tanay. Tapos dumating kami dito ng Sitsurisa sa Pinugay po. 700 po yung opa namin sa junk shop. Tapos 1,000 po sa bahay. Talagang grabe pa rin hirap po. Parang hirapan kami makabayad. Subalit sa loob po nitong 3 taon na kami po ay nakapanumbalik sa mahal na Panginoon, ang binabayaran na po namin halos 50,000 po. Subalit pinoprovide po ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil po sa internet po, 3,000. Sa mga bayarin po sa kuryente, umaabot po ng 7,000. Tapos yung amin pong bayarin sa mga upahan po ng aming junk shop, talagang napakalaki po. Subalit, hindi po kami pinagkukulang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isa pa rin po pinagpapala kami, mga minamahal. Dati-rati po, ni Ultimo Bike, ni Ultimo po, motor hindi kami makabili. Subalit nung mainit na kami naglilingkod sa mahal na Panginoon, pinagpala po kami ng sasakyan, 3 sasakyan na po ang Amen. aming sasakyan sa ngayon. May motor po, mga minamahal. At ang aming pong tao ngayon sa junk shop ay umaabot na po ng 9 tao po na pinapasahod po namin. Linggo-linggo umaabot po ng 25,000 po, mga minamahal. Kaya pinupuri ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon po magpala, mga minamahal. Praise the Lord. Sabi nga po ng ating beloved Mama Dear, na pag walang pagsubo, hindi natin matatawag na, mahal na Panginoon, kahabagan mo kami. Huwag mo kami pababayaan. Subalit, tunay po, mga minamahal, na pag ikaw humingi ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoon, nariyan ang kamay ng mahal na Panginoon, Amen. mga minamahal. Tunay po na pinagpala kami dahil isa ko rin pong naakay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga beloved mama ko po na dati-rati po talaga matigas yung ulo nila. Dahil pag kami po ay nasa Santa Ines pa, pag aming sinasabi na dumalo kayo sa banal na gawain, talagang ayaw po nila. Dahil sila daw po ay saradong Katoliko. Subalit purihin po ang mahal na Panginoon dahil nagkaroon po ng gawain sa dakong sa Narciso Quezon, sa Baryong Kalwit. Tunay po na pinagpala ang aking mga mahal na magulang na sila rin po ay nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pinasasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat po pinagpahinga ng aking stepfather sa
pinapaghinga ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit, purihin po ang mahal na Panginoon time po na kinukuha ng ating pinakamamahal na Panginoon, ng aking beloved stepfather. Tunay po na sabi niya, mahal na Panginoon, patawad sa aking lahat ng mga kasalanan. Tunay po na pinikit ng aking beloved stepfather ang kanyang mata. Subalit, pinasasalamatan ko po dahil sabi ko, mahal na Panginoon, bago man lang niyo pinamahinga ang aking mga magulang, tunay po na nakakilala sa iyo Amen. sa iyo ang aking mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat at ng lahat ng papurit pa sa salamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang.